Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung pong pinakamalakas para sa Diyos. Malakas pa po, yung pinakamalakas. Okay. Muli po, maraming salamat po. Mapalad po tayo na dahil sa kalooban at kagustuhan ng Ama na tayo maparito sa dakong ito upang mapakinggan ang mga banal na aral na mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching. At ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat po ako dahil nagkataon po na facilitator po ako na nariyan po yung mga tita ko at saka yung ilan po sa mga tito ko. At salamat po, Panginoon. Batid mo po ang aking kahilingan sa Panginoon. Salamat po. Ang ngayong umaga pong ito, wala po tayong magiging tema, kundi ang bawat isa ay malayang ipahayag kung ano ba ang nais pagpasalamat sa Diyos, kung ano ang mga pagbabagong naganap dito sa buhay nila sa pamamagitan ng dakong ito. Amen po ba? At ngayon po, pasisimulan po ng ating kapatid na isang choir. Palakpakan po natin ang kapatid na si LB ng Bahay Pare. LP po pala. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay katulad nga po ng aking pagbabata dito, pagsusumikap dahil ako po ay isang pasyente, so ako po ay may karamdaman. Alam niyo po sa ngayon, talaga po meron pa rin akong pinagdadaanan. Kaya nga po, sobrang pinagsisisihan ko ang mga ginawa ko. Yung pag-aabuso ko po sa katawan ko nung unang buhay ko, kaya ko po nakuha itong karamdamang ito sa hindi po nakababatid yung mga bagong ngayon lang po nakarating dito. Ako po ay nagkaroon ng breast cancer, stage 4, at kumalat po sa buto. So ngayon po, ang pinagbabatahan ko ay yung sa buto. Dahil po sa pag-ulan-ulan, yung lamig po sumusuot sa buto ko. So masakit po yun, napakakirot. Kaya po sobrang nagsisisi ako nung sa unang buhay ko ay inabuso ko po yung aking katawan. Dahil nga po ako noon ay madalas mangibang bansa. So sa ibang bansa po, nandun po yung mga makamundong kalayawan. Ako po ay natutong uminom ng alak, wala pong pakundangan. Natuto din po akong manigarilyo. Talaga pong sobrang inabuso ko yung katawan ko. Kaya ngayon po sobrang pinagsisisihan ko yung ginawa ko na yun. Bakit inabuso ko yung katawan ko. Subalit, ang nangyari po sa akin ay isang kaparaanan na din ng ating Ama upang ako ay maakay dito sa dambanang ito. Nagkasakit po ako year 2010 sa ibang bansa po. So umuwi ako, dito po ako nagpagamot. At bago po ako inakay ng Ama sa dambanang ito ay maraming taon pa po ang nakalipas dahil hinanap ko nga po yung aking kagalingan sa mga doktor. So marami po akong doktor na puntahan. Ang nangyayari nga po sa akin, kikim po ako ng 6 months, gagaling ako mga 2 to 3 months, then after nun, lalala naman po ang aking kalagayan. So magkikimo na naman po ako, radiation. Paulit-ulit po iyon na talaga pong walang kagalingan. At kaya po nagpapasalamat ako sa Ama at ako'y nadako sa dambanang ito. Alam niyo po kung hindi kayo maniwala nung una, talagang lahat po, yung mga kapatid ko, sila po ang gumagastos sa akin, ginagawa nila ang paraan
upang mabuhay ako. Mayroon nga po akong iniinom pang gamot noon na sa Amerika pa po nanggagaling yun. In 3 weeks po, ang halaga po ng gamot na yon is 15,000. So sa araw-araw po, ang iniinom kong gamot is 40 pieces, kung di po kayo maniniwala. 40 pieces, 15 sa umaga, 10 sa tanghali, at 15 po sa gabi. So 40 pieces po yon. Mahigit 1 taon po ako umiinom noon. So akala ko po, at inaasahan din po ng mga kapatid ko dahil sa kagustuhan po nilang ako'y gumaling, talagang kahit po mahal yung gamot, tinutustusan nila ako. Subalit, wala pa rin pong nangyari hanggang sa ito nga pong huli na lumala yung aking kalagayan. Na-paralyze po ako. 1 buwan po akong hindi nakakalakad. Talagang totally pong bedridden ako 1 buwan. So napakahirap po ng aking pinagdaanan. Kaya nga po talagang sobrang pagsisisi ko po sa pag-abuso ko sa aking katawan at gano'n na rin po sa mga aking kasalanan sa pagtalikod ko sa Ama. Talagang sobra pong pinagsisisihan ko. Subalit dahil sa kanyang pagmamahal na patuloy niyang ipinaparamdam sa akin hanggang nga po sa akayin niya ako sa dambanang ito. At dito po ay talaga pong nakilala ko ang Diyos na buhay. Tinanggap ko po siya ng buong buo sa puso ko. At nung pong madako ako dito na yung kagalingan na hindi ko nakita sa mga doktor, ay talaga pong inangkin ko na siya po ang papagaling sa akin. Kaya po talagang sa araw-araw na gawain, hindi po ako pumapalya. Talaga pong nagbabata ako. Nagsisikap po ako kahit na kuminsan po ay may pinagdadaanan akong sakit. Dahil pag naman po nandito na ako sa dambana, napapawi naman po yung sakit na yon. Kaya po talagang napakabuti po ng Ama. Talaga pong sa dambanang ito ay mararamdaman mong buhay siya. Kaya kayo po na bago rito, alam ko may mararamdaman kayo, lalo na po pag lumabas na yung ating mahal na Apo at magbabahagi ng mga banal na salita. Dahil iyon po ang naging parang maintenance ko na po sa araw-araw, yung pagbabahagi ng mahal na Apo ng mga banal na salita. Kaya po talagang nagsusumikap po ako, nagbabata at hindi lang po sa kagalingan ng aking karamdaman at pati na rin po sa kagalingan ng aking kaluluwa. At sa lugar po na to talaga pong pag nadako kayo dito ay sobrang kasiyahan po ang kagalakan ang mararamdaman ninyo. At yun nga po na talagang nagpapasalamat ako sa Ama. Hindi niya ako pinabayaan. Sa matagal na panahon, ako'y naligaw, ay talagang inakay niya po ako dito upang magbalik loob ako sa Kanya at talaga pong sobrang pinagsisihan ko ang lahat ng mga nagawa ko. At bago ko po tapusin yung aking pagpapahayag, tatapusin ko po sa isang awit ng pagsisisi. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo. Nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa iyo. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Panginoon, iduyan mo nang mawalang lungkot ko.
isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan kong lahat ang kamalian ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Mapalad po kayo sapagkat bagamat kayo po ay nakay dito sa pamamagitan ng karamdamang pisikal, subalit yun ay pahintulot ng Ama upang ganap mo siyang makilala at tuwiran mong siyang paglingkuran sa pamamagitan ng dakong ito. Mga kapatid, ang isang sakit ay hindi ay kaloob ng Diyos, kundi pahintulot lamang upang tayo ay gisingin sapagkat tayo ay mahal na mahal niya, nais niya bilang anak tayo, nais niyang mahango mula sa pagkakasala. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na magbabahagi ay ang kapatid nating si Joan Bautista na mula sa Baliwag, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapagpala po at magandang umaga sa inyong lahat. Sa dati ko pong buhay, ako po ay masama. Masama talaga. Masama talaga. Pagka po nakita ko yung mga kakilala ko, ang pambati po ko sa kanila, mura. Buhay ka pa pala. Ganun po. Ang eskwelahan ko po araw-araw bingguhan. Pagdating po ng alauna ng hapon, hindi na po ako mapakali yung kalooban ko. Gustong-gusto ko na makarating sa bingguhan. Para po akong lalaki, marunong akong magsugal, marunong akong uminom. Hindi lang po yung sigarilyo dahil hindi ko po kaya. Medyo hinihingan po ako. Pero sinubukan ko din po yan. Tapos po, yung pong araw-araw na pagbibinggo, parang ano po yung pinagkalooban po ako ng Ama ng isang malaking biyaya. At sabi ko, Ama, pinagkalooban mo ako ng isang malaking biyaya. Sabi ko, parang hindi tama na yung bingguhan ang lagi kong pinupuntahan. Sabi ko, Ama, hinihiling ko sa'yo na bigyan mo ako ng mapapaglibangan na hindi ganito kasi po alam ko hindi ito tama, hindi po ito libang, ito po ay bisyo na. Dahil pagka po sabi ko po magpapaalam ako, sabi ako na maglalaro ako, pagka po hindi ako pinayagan, galit pa ako, masama pa loob ko. Hindi naman po ako alis pero masama po loob ko. Tapos pagka po pinayagan ako, sasabihin ko, sandali lang ako, sigurado po, promise, sabi ko, promise, mangangako pa ako, sandali lang ako.
Pero aabutin po ako niyan, alas 10 ng gabi, alas 12 ng hating gabi. Tapos didiretso na po ako sa palengke, magtitinda na ako niyan. Hanggang sa nagtinda po ako, nagkakanta-tulog po ako dahil nga po napuyat ako sa sugal. Tapos sabi ko, Ama, bigyan mo ako ng ibang mapapaglibangan. Ganun nga po na hanggang dinanas ko pa po yung nakarating na po sa amin sila kapatid na Berel at tapos kapatid ni Jane. Tapos sila Mami Promise, kita naman po nila yung bakod ng bahay namin, yung gate. Mataas. Kung nga po inabot ako ng alas 12 ng madaling araw. Di po pinabatid sa habiyak ng puso ko to dahil po na talagang natatakot ako. Sabi ko, Ama, pero nananalangin din po ako noon, nananalangin ako, pero masama po ang ugali ko. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko noon. Yung pong taas ng bakod namin na yun, yung pong mga anak ko sa taas natutulog, yung kabiyak ko sa puso, sa kwarto, yung kwarto po namin malapit sa gate namin. Kahit po kumatok ako, hindi ako maririnig. Tinatawag ko po yung yayan ng mga anak ko, hindi po magising. Yung pong taas ng bakod na yun, inakyat ko, wag lang po magising yung kabiyak ko sa puso dahil po natatakot ako. Nung umaga po, tinatanong ko yung bakod namin yun, paano kung inakyat yun dahil kako sa pagsusugal. Na talagang pinilit ko po yun na wag lang magising yung kabiyak ko sa puso. Sabi ko nga po, na umili ako sa masabi ko na, Ama, na bigyan mo ako ng ibang mapapaglibangan na hanggang sa nakarating po ako rito, na nung unang pagdating ko naman po dito, parang pinagkaloob po ng Ama sa akin na nabuksan ako na nasa kaloob ako po, sabi ko, siguro po ito yung ibinigay sa akin ng Ama na kahilingan, na naghahanap ako ng ibang mapapaglibangan. Siguro po, ito yung ibinigay sa akin na kaysa doon ako pumunta, dito ako magpunta, maglingkod ako sa Kanya, magpasalamat ako sa Kanya. Dahil sa kabila po ng kasamaan ko, ng kawalang hiyaan ko, hindi po ako pinabayaan ng Ama. Lahat po ng biyaya ay pinagkaloob niya sa akin. Mukha lang po ako matanda, pero 30 pa lang po ako. Pero masasabi ko po na hindi po ako pinabayaan ng Ama dahil sa edad ko pong 30. Meron po nakapagpatayo po ako ng sariling bahay. Hindi naman po sa nagmamalaki ko. Pinupuri ko po ang Ama dahil sa kabila po ng kasamaan ko, hindi niya po ako pinabayaan. Hanggang sa huli po, inakay niya ako kung saan ako magigising. Pinagkalooban niya po ako ng bahay. Lahat basta po hindi ko po mabilang yung mga biyaya. Sa sobrang dami ng biyaya, nahihiya po ako sa Kanya. Hindi ko po alam kung paano ko po siya masusuklian. Yung po ang hinahanap ko sa dakong ito, na inakay niya po ako dito, wala pong karamdaman, wala akong hinahanap, kundi kung paano ko siya pasasalamatan sa sobrang biyayang pinagkaloob niya sa akin. Na pinagpapasalamat ko dahil po sa mga naririnig ko, yung mga nakakarating dito, may mga sakit. Ako po, nung inakay niya ako, nung dinala niya ako dito, wala akong sakit. Ang sakit ko lang po, yung kaluluwa ko, hindi ko po siya talaga kilala noon. Magsisimba ako, hindi ko po alam kung ano yung homily, wala lang po. Basta nakarating lang po ng simbahan, nagpasalamat ako sa Kanya. Pero nung narinig ko po ang mahal na Apo, sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, maraming salamat po, Ama. Binuksan mo ako. Maraming salamat po. At may Apong Kunching na nagtitibay. Kung hindi dahil po, hindi po namin maliliwanagan ang lahat. Tuwang-tuwa po ako, galak na talagang ipinaliwanag sa akin ng Ama na nung una po pumunta ko rito na yung kabiyak ko sa puso, hindi ko rin po na, ang nag-ano lang po sa akin dito, ang inatasan po ng Panginoon ang biyanan ko, na siguro po ipinagdasal din po ng biyanan ko dahil lagi rin po kami nagtatalo ng biyanan ko. Napakasama ako nga po noon eh. Wala nga po akong tinitingnan noon eh, kahit sino. Inaaway ko kahit po biyanan ko. Nanay sa patawad. Tawad. Wala po akong alam, basta binubuliwan ko siya. Hanggang huli ko na lang po yung naisip na nakarating na ako dito. Na lahat ng bagay, mali pala, hindi tama. Sabi ko, Ama, patawad. At maraming salamat dahil
maaga mong binuksan yung isipan ko, hindi pa putol yung isa kong paa, wala akong cancer, wala akong karamdaman. Meron akong lahat, hindi ako nagkukulang sa financial. Talagang kay buti mo, Ama, hindi mo kami pinabayaan. No, aga mo kaming minulat sa magiging kahihinat na namin kung wala kami sa Kanya. Nagpapasalamat din po ako sa mga taong nagmulat sa akin kung paano dapat kung paano siyang makilala. Dahil kung hindi po sa mga patnubay nila, hindi naman po ako magtitibay na dati po kasi akala ko po si Apo Conching manggagamit lang. Ano po sabi ko sa kabak sa puso ko, mahal, gusto kong magbago. Magbabago ko, tapos bukas gano'n na naman ako. Sabi ko, Ama, yung pala, isa lang po ang dapat tawagan. Siya lang, walang iba, hindi yung kabiyak mo sa puso, siya lang. Kaya ngayon po magtitibay ako, manghangako ako. Ama, maglilingkod ako na sana, natutupad ako na sana maipamahagi ko na ako muna sa sarili ko, magawa ko yung magagandang aral mo upang maipamahagi ko rin sa iba. Kaya po yung bingo talaga na yan, natalikuran ko na dahil paano po ako mag-aakay kung ako nagbibingo, sasabihin ko, tara nga sa bingguhan, hindi po ba? Kaya yun po talagang natatalikuran ko dahil hindi naman po niya ako pinabayaan sa mga pangangailangan, bakit po kailangan kong magsugal. Kaya po ang talaga pong ipinagsusumamo ko at pinagtitibay, kaya po ako laging nakikinig ng mga banal na aral upang maituwid ko po yung mga pagkakamali ko at upang magawa ko ng tama at maipamahagi din po sa iba dahil kung ako po binabahaginan ngayon ng libre, dapat po makapagbigay din po ako sa iba ng libre na kung paano ko makapaglingkod sa Ama, kung paano ko siya masusuklian sa sobrang biyayang pinagkaloob niya sa amin. Pinananalangin ko din po na sana po magtibay yung aya ko dito yung puso dahil nakakarating po siya, kaya lang po hindi siya ganun na sana po maisip din po niya yung mga biyayang pinagkaloob sa amin ng Ama. Hindi basta biyaya lang, sobrang biyaya. Kaya po, Ama, papurit pa sa salamat, patawad po. Sana po makapaglingkod ako ng tapat. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang sabi nga, walang puso na matigas ang kayang palambutin. Walang maduming pag-iisip at damdamin ang kayang linisin. At walang masamang pag-ugali ang kayang pag-ibayuin. Kapag ang Diyos ang tinanggap mo sa buong pagkatao mo, tuwirang matatanggap ang kagalakan at katahimikan, kapayapaan sa iyong puso. Muli po, maraming salamat, mahal na kapatid. At ang susunod na magbabahagi ay ang kapatid na Leilani Gonzales ng Baliwag, Bulacan. Kayo ba ay o karamdaman, tayo'y sa Ama manahan, kumatok ka lamang, tayo'y pagbubuksan, humingi at tayo'y bibigyan. Amen po ba doon? Kumatok na po ba kayo? Nakatanggap na po ba kayo? Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen po ba yun? Opo, alam niyo po, galak na galak ang puso ko sapagkat kung paanong nagbahagi ang kapatid na Joanne, kaisa po ako din sa pagbibigil sa kanilang tahanan. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. At saka hindi po ba kayo nagulat? Mapakamahaba nung pangalan kung sinabi ng kapatid na Jay. Mahaba po ba? Gusto niyo po bang paikliin ko? Initial na lang po. Bibigyan ko kayo ng initial ko. Leilani Pagiligan Gonzales po ang pangalan ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Pero po ang initial ko ay LPG. Di po ba? Liquefied petroleum gas. Pero po dahil ako ay inakay sa dambanang ito, binigyan po ako ng bagong pangalan ng Panginoon. At ito po ang ibabahagi ko sa inyo. Kilala niyo na po ba ako sa pagiging Lani o Leilani? Di po bibihira po. Pero po yung initial kong LPG sa kalooban ng Ama, ito po ang meaning niya. Leilani, paganda ng paganda. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, kinlaim ko na po yun na ako ay paganda ng paganda sa kalooban ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. O yan, nagising na po kayo. Masigla na po yung mga faces ninyo. Okay po ba yun? What a beautiful face. Kagabi po, mga kapatid, si Mami hindi niya maubos maisip na yung LPG, Lani, paganda ng paganda. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Amen. Talagang namimilit. Pasensya na po kayo. Kasi po fully charged po ako ngayon. Kagabi po, nag-vigil kami kila kapatid na Joanne, purihin ang Ama. At napakaganda po ng topic. Ano nga po yun, kapatid na Berhel? Kumatok, humingi, humanap. Yun po. Alam niyo po, napakamapalad po ng mga humahanap. Sapagkat sila po, gagaya namin, na naghanap ay nakasumpong. Amen po ba doon? At nung po kami makasumpong, sumunod na po doon ng kami ay humingi. Humingi rin po ba kayo? Amen. Lahat po tayong naririto may hinihingi sa Panginoon. Amen po ba doon? Probably, ito po ay kagalingan ng katawan or perhaps kagalingan ng kaluluwa. Either way, palakpakan po natin ang Ama sapagkat sa oras na ito, kung paano tayo ay naririto, ang kinin natin sa ating sarili, nasa sa atin na ang pagpapala ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit hindi mo sinabi yung kumatok? Kagaya po ng tinura ng mahal na kapatid ko kagabi, bilang siya yung nagpasalitate ng vigil, si kapatid na Berhel. Ang sabi niya, at sang-ayon po ang kalooban ko. Sabi niya, hindi na po natin kailangan kumatok sa Panginoon sapagkat ang pintuan ng Panginoon kahit kailan ay hindi nagsasara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kayo po ba isang-ayon dito? Sang-ayon po ba kayo? Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Sapagkat kung ang kalooban po ng Ama ay sarado para sa bawat isa, probably wala po tayo sa banal na dambanang ito. Amen po ba doon? Amen. Sapagkat hindi po ito ang kalooban natin. Hindi po natin sariling kalooban ang tumungo rito. Kagaya ng tinura ng kapatid na LP, nakatungo siya dito. Ito ang kanyang last priority sapagkat siya'y may karamdaman. She'd been through several operations, medication, and all that. Pero hindi niya natamo ang kagalingan na kanyang minimithi, 10 ng kagalingan ng kanyang kaluluwa. Kung kaya't nakarating siya dito, kung paano ang ilan sa inyo ay nakita nyo kung ano ang itsura ni kapatid na LP. Purihin dakilain ng Ama, masigla na siya, at ngayon ay choir pa siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So yun, ilan lang po yun sa kaganapan na naganap kagabi, although sinusugan ko lang po yung pagbabahagi ni kapatid na LP. Alam niyo po, ang the best na gusto kong ibahagi sa inyo ay kung ano yung ibinahagi ko kagabi sa vigil. Alam niyo po, ganito timpong buwan, nung ako po ay nakapasa sa US Embassy para magkaroon ng US visa. That was July 28, 2006.
at purihin dakilain ang Ama, sapagkat yun po ay pang-apat ko ng interview. At niloob niya, ayon sa mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at gayon din sa kapatid na yumayang kapatid na Mirna, na ako ay makapapasa, na hindi na ako tatanungin ng marami pa, na hindi ko na kailangang ipakita yung mapakaraming dokumento para ako ay mapagbigyan ng US visa. Sa kalooban ng Ama, ang salita niya ay walang pagkabula. Konting tanong lang, saan at kung kailan, sino ang pupuntahan sa dakong malayo. Chap. Ang sabi sa akin, nung nag-i-interview, pumunta ka na doon sa Delbros, magbayad ka para i-deliver ang passport mo, may tatak ng US visa. Palakpakan po natin ang mahal na Diyos. Sadyang napakadakila ng Panginoon. Tapat po siya sa kanyang salita. Na kapag tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, huwag na po tayong mag-alinlangan. Sapagkat ang salita ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu sa katauhan ng kinalugdan niya, ng ating mahal na Apo, walang pagkabula. Amen po ba? Sino po dito yung sinabing, sige, magbata ka, at angkinin mo, gagaling ka. Sino po dito yung nasabihan ng ganon? Yes, si kapatid, opo, hindi po ba? Gumaling po kayo, nagkaroon po ng kaganapan. The same thing, ganon din po sa amin. Kami din po mga alagad, sa tuwi na bakit noon lagi ring nagmi-meeting gaya nyo, na ma-bless ng Apo, maile yung hand sa aming mga ulo. At lalong pinananabikan namin ang pagtutura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, sapagkat lagi namin pinananabikang marinig ang mga salita ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. O di ayun na nga po, nakarating na po ako sa Aremica. Maginaw po pala talaga doon. Opo. Tsaka po, iba yung pamumuhay doon. Masarap lang pakinggan at tsaka po, kahit ka mahirap, pare-parehas ang bahay, pero mas masarap pa din po dito sa atin. So, isa na po yun. After me, nung makapasa na po ako, bago ako umalis, dumulog din po ang aking kabiyak sapagkat lagi kami sabay ng sabay, hindi kami makapasa. Dumulog po yung aking kabiyak at sa kanya muling itinuran, angkinin mo, ikaw ay makararating sa mga anak mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Itinuran din po sa akin ng banal na Espiritu. Nung pangalawang alis ko, ang sabi niya po sa akin, ang sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, makakarating ka ng iba-ibang lugar. Opo, nakarating naman po ako. Totoo po yun. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakadakila po niya. Amen. Opo, totoo po yun. Pasensya na po kayo. Fully charged po ako talaga. Overnight po kasi yung pagkakasaksak ng charger eh. Opo. So, ayun. Totoo po. Ang hindi ko po inaasahan, narating ko po yung bansang malungkot. Ito po ay ang Portland, Oregon. Nakarating po ako doon. Hindi po kayabangan, pero pasensya na po kayo. Ito po ay, ang pagbabahagi ay hindi upang ipaalam ang aking narating, kundi kung paano ang kadakilaan ng Ama, kung paano siya ay totoo sa kanyang salita. Ito ay walang pagkabula. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. So yun po, nakarating din po ako ng Vegas. Naku, marami po palang casino doon. Kalalaki po. Kanya po kung ikaw ay mahina ang kalooban, matatangay ka. Amen po ba doon? Di po, nakikita natin yun sa TV, di ba? Opo, kung paano pong nakikita natin dito yung mga big casinos, doon po ay mayroon ding mga naglalakihan, nagagandahang mga casinos. At yan po ay patutunayan, ibabalita sa atin ang kapatid na Felix at Bioli Chongson sa pagbalik nila dito. Another thing, marami pong salita ang banal na Espiritu na aking nakamtan. Papuri, dakilain ng Ama, sapagkat sadyang, nung ako'y tinawagan niya, wala rin po akong karamdaman. Nung ako'y tinawagan niya,
Malakas pa ang aking tenga at malinaw pa ang aking mga mata. Lalong higit malakas pa ang aking mga tuhod upang sa tuwing paghahayo at pagbababa ng banal ng Divine Mercy sa bawat tahanan, ako at ng aking kabiyak, malugod kami at masayang nakatutugon sa paghahayong yaon. Nagkaproblema po ako sa aking anak. Ito po ay kung natatanda niya na ibabahagi ko na at siguro po hindi ko na uulitin pa para humaba. Kung saan nagkaroon po ako ng problema para sa kanyang pamilya. Kung kaya't dito po ay higit akong naging mataimtim ang pagdulog sa kanya. Lagi ko pong idinudulog na, Ama, nakakahiya po kasi nagawa ko na yung kaparaanan ng tao bilang isang tao. Umabot po ako doon sa kahit ako'y alagad na patawarin ako ng Panginoon. At ito po hiningi ko na ng kapatawaran sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Alagad na po ako, ngunit sa akin, subalit sa aking matinding galit. Nawala po ako sa aking composure. Sobra ko pong galit, talaga pong nailabas ko na po yung kasobra-sobrang galit ng isang ina sa hindi tamang gawa. At ayun nga po, hindi po naging effective. Sa halip, naging rebellious pa po yung anak ko. Subalit, nung ako ay dumulog sa Panginoon, kung paanong isinabmit ko ang buo kong sarili, pati ng problemang daladala ko, purihin dakilain ng Ama. Kung paanong sinabi sa akin ng banal na Espiritu na may mababago sa anak ko. Ito ay aming nakamit, aking nakamit, at ito ay kanyang ibinigay. Ang pagtuturo niya habang nagtutuhog ng sampagita dito sa dambanang ito. Kung kaya't noong pong 2012, natamo ko po ang pangako niya na may magandang magaganap sa mga anak ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po kapag tayo pinagtuturanan, pinroclaim na po, all we have to do is claim it. O, yung ganda ng accent, claim it. Po. Ibig sabihin, tanggapin na po natin. Natatawa si Nanang, sabi niya, sinabi ko lang po na claim it. Opo, maganda daw kasi dating. Pero po, ang totoo, sa Tagalog po yun, ang kinin. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Opo. So, yun po. But ito po, fresh na fresh po ito, bago nag-school year. Meron po akong pamangkin. Ito po ay isang guro din. Last year, kumuha po siya ng licensure. Nito lang po palang, bago, itong exam nitong nakaraang year, magtatapos ng taon. At papuri sa Ama, dakilain siya, walang hanggang papuri at pasasalamat ang itinataas ko sa kanya. Sapagkat kung paano dumulog sa kanya, ang pamangkin ko sa mahal na Apo o sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. At kung paano kanyang buong kababayan pinabasbasa ng kanyang mga papel. Itinuro kanya na makapapasa siya at dakilain ng Ama. Nakapasa nga po ang pamangkin ko. At para po bigyan ko kayo ng konting kiliti kung paano nga po yun, sabi niya, alam mo, nung ako'y kumuha ng let, sabi niya, wala akong kakaba-kaba. Cool na cool ang dating. Sabi niya, wala akong takot, wala akong fear, hindi ako tensyon, hindi ako ninenervous na baka bumagsak ako. Purihin dakilain ng Ama, pumasa nga po siya. Ayun na po, isa na po yun. Di tuwan-tuwa na po ako. Tapos po nitong magsa-summer na, itong vacation, nag-apply po siya para siya makapagturo sa public school. So, nagpa-ranking po siya. At purihin ng Ama, number 5 po siya sa ranking. Pero hindi pa po siya tinatawag, malapit na pong matapos ang June. Hindi po ba magpapapa na ng June? Dumulog po ako sa mahal na Apo. Ang sabi ko po sa kanya, mahal na Apo, hindi pa po natatawagan yung pamangkin ko
Kasi po, pag hindi po kasi siya natawagan, mapipilitan na naman siyang magpirma ng contract para sa WCC para magturo naman sa kolehiyo. Alam niyo po ba, talagang ang Ama ay tapat sa kanyang salita. Ang winika sa akin ng banal na Espiritu, hindi, sabi niya. Yung pong accent, hindi, sabi niya. Matagal pa naman ang aralan sabi niya. Ang kinin mo, matatawagan siya. Kung titingnan niyo po yung kung paano tinuran sa akin yun ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, parang taon-tao, hindi, sabi niya, matagal pa naman yung aralan matatawagan siya. Purihin, dakilain Ama, walang hanggang papuri ang itinataas ko sa Kanya. Tinawagan nga po siya. Tinawagan po siya para magturo sa pandi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, ang kawalan kung minsan ay nagiging hadlang. Tinawagan nga po siya, subalit hindi siya tumugon. Sa kanyang takot na sa kalayuan, wala siyang itutustos na pamasahe from day to day. Alam naman po natin kung minsan pagkabago kang teacher sa public school, matagal po ang sweldo. Hindi po ba? Amen po ba doon? Sino po ba yung ilang teacher dito maliban po kay Madam Beth na dean ng school? Although sa private school po siya. Hindi po ba? Ano po ang gusto kong ipakita dito? Ano po ang gusto kong i-emphasize dito at gusto kong maintindihan nating lahat na kapag nagtura ng banal na Espiritu, siya po ay tapat sa kanyang salita. Angkinin, manalig, angkinin, at i-proclaim. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. So yun po yun. Kanya po, purihin dakilain ng Ama, walang tema ngayon. Kanya po malaya nating maipapahayag ang ating nais ipahayag. Kanya po, kapag kayo ay pinagturanan, kahit po ng hindi ng mahal na Apo, kahit po ng Mami Beth, kahit po ni Mother Maris, kahit po ni kapatid na Berhel, o kung sino pa man pong alagad na nakapila dito, upang kayo ay bendisyonan kung ano po ang itinuturan. Ang kininyo na itong kagalingan ng lupang katawan, pati ng ating kaluluwa. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Yung po ang pagpupuri ko sa Ama, pasasalamat na walang hanggan. Sapagkat sa kabila ng ako bilang makasalanan, inakay niya ako sa gawaing banal. At dito, sa kabila pa din ng pagiging matigas ang ulo ko, hindi niya ako iniiwan. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Kaya po, manalig lang tayo. Angkinin, manalig, at makipagtotoo tayo sa bawat nating pagdulog sa Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At muli po, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.